Alam nyo mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. So ngayon mga kababayan, meron lang po akong gustong reaksyonan na kung saan nakita nyo naman po sa ating screen na si Inday, no? Si Sara Duterte magaling sumagot sa kalukuhan, pero sablay kumpara sa bayan. Tama ba ako, mga kababayan? Magaling siya sumagot pagdating sa mga kaululan, mga kalandian. Pero pagdating sa issue sa bayan, lalo na sa West Philippines, utot na mga Duterte, wala kayo maririnig. Diba? So meron akong video na ipapanood sa inyo na kung saan kayo na lang pong humusga kung nasa tamang hulog pa ba ang Vice President ninyo. Ito po, panoorin nyo po. And lights on, lights off. Off. Lights off. Lights off. Off, permi. Sex or chocolate? Both. Best time for sex. Grabe po nung ano. Before sleep. What is love? Love is giving yourself unconditionally to others. Ganda. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ako merong position and highest position in the government, hindi ako ganyan. Alam niyo, sa totoo lang, kaimpokritahan na po yan. Biruin nyo, dapat pag mga ganyan kasi, ang i-interview mo, ano pong masasabi nyo, ganito sa ganyan. Ano pong isusolusyonin nyo sa mga ganito, sa mga ganyan. Wala. Hindi siya marunong sumagot. Pero pagdating sa sex or chocolate, vote. Lights on, lights off. Offer me. Lights off. Tas, ay putang ina talaga. Ba't nagkaganyan ka naman, Sara? Uy, nabuang ka mag-isip sa'yo. Sumakit yung ulo ko, lumabas yung makaspa ko na dandrup sa ulo ba? Oo, ito na. Talino. Talino. What makes you blush? Ikaw, you make me blush. Sexiest man in the Philippines. Unsay sexy gani kanang gwapong lawas? Si PRD. Favorite politician? Hindi, Sara Duterte. Oo, hindi. Mahal ba si VP Sara? Of course not. No. Ayun, describe yourself in 3 words. Resilient, brave, and with a good sense of humor. Diyos ko naman, Intay. Putragis naman yung ganyan na bagay. Uy, ba't naman nagkakaganyan? So ito di ba mayroon akong na-trigger lang talaga ako nung narinig ko. Tinanong, sino ang pinaka sexiest man in the Philippines? Di ba dapat sabihin niya asawa niya? Sexiest man in the Philippines. Dapat ang sinabi niya asawa niya. Kasi actually yung asawa niya gwapo. May abs din. Pero bakit hindi na niya sinabi? So dito po mga kababayan, ang patunay na hindi na po talaga sila ng asawa niya. 'Di ba? Ako, sabi ko sa inyo, tagal-tagal ko nang sinabi sa inyo, hindi na sila mag-asawa eh. Naghiwalay na sila dahil sa artista eh. Yung si Marina, yung mermaid, pinagpalit kasi itong si Sara ni Mermaid, yung kumakanta na, 'di ba may palabas dati na sikat na palabas na ang title Marina. Oo, tapos, di ba pag mag-umpisa yung palabas na yun, ang tugtog, si Sara, ay, hindi pala, si Marina pala yun. Oo, tapos naalala nyo noon, di ba si Dugong, yung mga ganon? Yun po ay tinatawag na Marina. Doon daw pinagpalit si Sara ng asawa niya kay Marina. Totoo ba? Kasi dapat pag tinanong ka, sexiest man in the Philippines, ibig sagot mo, asawa ko. Ang sagot niya, si PRD. Nako. Delikado yan
alam na this. Alam niyo, sa totoo lang para sa akin ha, hindi ko maintindihan kung anong klaseng nilalang si Inday. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng nilalang si Inday. Pagdating sa problema sa bansa, pagdating sa mga sigalot sa West Philippine Sea, pagdating sa pagpapaunlad ng ekonomiya, ni utot ni hinga ni Sara, wala kang naririnig sa kanya. Pero pagdating sa mga ganyang katanungan, my God, hindi niya tatanggihan yan. Sasagot at sasagot talaga siya pagdating sa ganyan. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, si Sara po ang kailangan ipasok sa Guinness Book of World Record. Alam niyo po kung bakit? Siya lang po ang vice presidente na bukod tanging umubos ng 125 million sa loob ng 11 days. Oo, nabibreak na yung record ni Janet Napoles na FIDAP. Yung FIDAP kasi ni Janet Napoles is 60 days yun. Naubos yung million. Si Sara, 11 days, 125 million. Naubos sa hindi natin alam kung saan ginamit. Ngayon mga nagtatanong, kaya nga confidential kasi hindi pwedeng sabihin. Paano kung confidential nga, hindi pwedeng sabihin? Paano kung gagamitin niya yun para pampabaril kay BBM? Paano kung gagamitin niya yung pera sa confidential na yun para pampas sniper kay BBM? Diba? So mahirap po talaga. Delikado ang buhay ng presidente. Ngayon nga sabi niya, meron na akong nakausap na isang hitman na kapag ako pinatay, patayin niya si BBM, patayin niya si Lisa, patayin niya si Martin Romualdez. So doon pa nga lang, ibig sabihin may plano na siya talagang pagbanta sa buhay ng presidente. Kasi bakit siya nakipag-usap sa isang hitman na kapag siya ay pinatay, di ba, patayin yung tatlo. Paano kung nadapa siya dyan? Or di kaya nag-away sila ng asawa niya sa sobrang selos sa mga basketball player. Inuntog siya sa pader na bagok na matay. So ngayon, ang sabihin agad ng hitman ni Sara, papatayin ko na si BBM, papatayin ko na si Lisa, papatayin ko na si Romualdez. Bakit? Kasi namatay na si Sara. Paano kung si Sara naglock ang daliri, pumutok ang ugat, tapos namatay. Sa kakakain ng KFC. Sa kakakain ng KFC, naglock ang daliri, pumutok ang ugat. Diba? Pag kumain kang KFC, kinakamay. Tapos naglock. Tapos pumutok ang ugat. Namatay. So papatayin na ng hitman niya na nakakausap niya si BBM, si Lisa at si Martin. Bakit? Kasi namatay siya dahil sa kakakain ng KFC. Kinamay. Diba, tingnan nyo sa totoo lang mga kababayan, especially sa mga loyalista. Kung ako tatanungin ko kayo, iboboto nyo pa ba si Sara Duterte sa ganyang sitwasyon? Meron pa ba kayong tiwala sa kanya para gawin yung presidente sa 2028? Hindi ba kayo naawa sa mga anak ninyo? Kahit hindi na kayo maawa sa sarili ninyo, sa mga anak nyo na lang, sa mga apo nyo na lang, sa mga susunod na henerasyon nyo na lang, kaawaan ninyo. Kawawa po. Hindi na po yan naalis sa posisyon, sa pwesto. Pabalik-balik na lang yan. Pag natapos ang termino ng tatay, papalit ang anak. Pag natapos ang termino ng anak, papalit ulit na naman yung kapatid. Pag natapos ang termino ng kapatid, babalik na naman yung tatay. Kasi ganun, politics is money. Dito sa Pilipinas kasi kung gusto mong yumaman is in one click, you can enter politics. Kung gusto mo namang famous tapos yayaman, you can do vlog. Kung gusto mo namang mayaman na walang issue, you can do business. That's the 3 reason for make you rich. Politics, business, and vlogging. Diba? Kung magaling ka mag-vlog, milyon-milyon kita mo. Tignan mo si Tulpo. May show. Tapos, maraming kinasuhan. Maraming tawag doon, napatawag sa show niya pero walang nakulong. Diba? So yun lang yung aking reaction video mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Mapagmatiyag, mapagpanuri, and mapagmasid, and province of China. And I thank you. God first.